Mas mahirap ito ng maraming beses kaysa sa kahit anong meron tayo. At ito ay sa bansang 4 na beses na mas malaki kaysa Iraq. Walang solusyong militar sa lupa rito. Kahit 10,000 missile strike ng ginawa, hindi pa rin napaluhod ang Iran matapos 4 na linggo ng digmaan. Pero nasa posisyon tayo ngayon na, sa tingin ko, walang panalo. Mas nag-aalala pa ako na baka gumamit ang Estados Unidos ng sandatan nuclear na pantaktika kaysa Israel. Sasabihin ko kung bakit. O mga kaibigan, karangalan nating makasama ulit si Colonel Danny Davis dito sa studio. Ngayon, may sarili na siyang YouTube channel na Daniel Davis Deep Dive. Isa siya sa pinakamabilis lumaking geopolitical YouTubers na yon. Colonel, welcome back sa programa. Laging isang karangalan na nandito, Sash. Salamat sa muling pag-imbita sa akin. Para sa mga manonood natin dyan na baka ito ang unang beses nilang mapanood ka, alam ko na ikaw ang kilalang nagbunyag ng maraming maling impormasyon lung sa Afghanistan. Ang tanong ko, nangyayari ba ngayon sa Iran ang kaparehong bagay? Nililin lang ba ang publiko sa totoong nangyayari sa digmahan? Oo, 100%. Pare, mas malala pa ito kaysa nung inilantad ko ang marami doon noong 2012 tungkol sa digmaan sa Afghanistan. Hindi mo na kailangan lumayo. Tingnan mo si kalihim ng digmaan, Pete Hegseth, kahapon. Pasensya na, noong isang araw sa gabinete sinabi niya, "Oo, pakinggan ninyo. Tayo ang may kontrol sa impapawid." Paikot-ikot lang ang mga aten natin at ginagawa ang gusto natin. Nasira na lahat ito. Sabi ni Pangulong Trump, halos talo na sila. Walang katotohanan yan kahit kaunti. Makikita mo mismo ang pisikal na ebidensya kaya hindi mahirap intindihin. Hindi ito basta sabi-sabi. Ang sinasabi ng Pangulo at ng kalihim ng digmaan ay hindi tugma sa totoong nangyayari sa aktual na sitwasyon. Kapag napigilan natin ang kanilang Air Force, magagawa na natin ang gusto natin sa Iran. Kung tama si Pangulong Trump na halos talo na sila, bakit pa tayo nakikipagnegosasyon o nakikipag-usap? Sabi niya ginagawa natin. Kasabay nito, giit ng mga Iranian, hindi kami talo. Ayon kay Pangulong Trump, binigyan niya o siya ang binigyan ng malaking regalo na kalaunan, ay sinabi niyang ilang tanker na puno ng gas at langis yon. Sabi ng Iran, hindi namin ginawa yon. Wala kaming binigay sa'yo. Anong sinasabi mo? Palagi nilang inuulit, pero hindi kami makikipag-usap hanggat di mo tinatanggap ang mga kondisyon namin. Hinihingi nilang bayad pinsala sa mga pinsalang ginawa mo, garantiya sa seguridad, at pag-alis mo sa gitnang silangan at mga base militar mo. Kung hindi, sabi nila, magpapatuloy kami at mananatili kaming may kontrol sa kipot ng Hormuz. Kung saan, gaya ng alam na ng lahat na yon, sigurado ako na ito ay 20% ng gas at langis ng mundo ang dumaraan dito araw-araw at mas mataas pang porsyento sa ilang uri ng natural gas. Mga bagay tulad ng mga hilaw na sangka para sa pataba, helium, at iba pang mahahalagang gamit sa buong mundo. At lalo na sa Asya, ang ilan sa mga bansang ito ay umaasa sa 70% ng kanilang mga produktong petrolyo na nagmumula sa gitnang silangan at dumadaan sa kipot ng Hormuz. Kaya desperado silang mapadaan ang mga iyon. Kailangan din natin ito ng husto dahil nagsisimula ng manghina ang ating ekonomiya dahil sa presyo ng langis, maging ito man ay WTI o Brent. Ibig kong sabihin, ang mga ito ay umaabot na o lampas na sa $100 kada bariles at lahat ng palatandaan ay patuloy pa itong tataas. Kaya kung hindi natin agad mabubuksan yon, magiging malaking problema ito. Ngayon, SARS, isa ito sa pinakamalalaking kabiguan natin dahil paulit-ulit tayo nagsinungaling noong 2025 na ginagamit natin ang diplomasya. Pero ang totoo, naghahanda tayo ng mga pag-atakang militar noong 12 araw na digmaan at inulit pa natin ito. Sa pagkakataong ito, noong matapos ang ikatlong yugto ng negosasyon, handa na ang panig ng Iran na magbigay ng konsesyon sa ilang malalaking usapin na sana'y nag-alis ng banta ng digmaan. Pagkatapos, inatake natin sila ulit at sinabi kahapon ng kanilang kalihim ng ugnayang panlabas na si Abbas Araki na hindi na sila magpapaloko ulit. Hindi kami makikipagnegosasyon kung wala kaming garantiya na hindi nyo kami babalikan o aatakihin muli. Baka hindi na rin namin buksan ulit ang kipot ng Hormuz, gaya dati na malaya ang lahat. Pwede na kami maglagay ng toll booth doon at kami na ang magkokontrol simula ngayon. Kaya ang sinasabi nila, ang buong dinamika sa gitnang silangan ay permanenteng nagbago. At kaya may mga tao sa Estados Unidos na nagsasabi, okay, hindi pwede yan dahil kami ang dapat masunod. Paano naman kung
kung 10,000 missile strikes ay hindi napaluhod ang Iran matapos ang 4 na linggo ng digmaan. Ngayon, baka kailangan na nating pumasok sa lupa at kunin ang ilang mahalagang lugar tulad ng Karg Island o Kashium Island. Pwede rin nating subukang kunin mismo ang bagong nuclear material sa Iran. Siguro gawin natin yon. Baka mapilitan siya dahil doon. Kaya akong ipaliwanag kung bakit malaking sakuna yon. Maraming tropang Amerikano, Marines, at Air Force o Army ang mamamatay. Wala itong mararating dito at lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Pero nasa posisyon tayo ngayon na sa tingin ko, walang panalo. Ang tanong, gaano kalaking pinsala ang aabutin natin bago tayo makaalis dito? Oo, tama ka. Sa tingin ko, yan dyan makikita natin. At alam mo, para lang sa mga nanonood natin dyan, sa tingin ko, nandito na tayo sa puntong, Danny, na anumang lumalabas mula sa White House, halos kailangan mo nang ituring ng maling impormasyon o dapat maging sobrang mapagduda ka tungkol dito. Sabi mo nga, ayon kay Pete Hex, tayo na ang namamayani at marami na tayong target pati namaan. Kontrolado na rin natin ang lugar. Ayos na, wala nang problema. Pero sarado pa rin ang kipot ng Hormuz at patuloy ang pagbagsak ng mga misil sa Israel. Patuloy pa rin tinatamaan ang mga base militar ng Estados Unidos. Kung kontrolado mo na, bakit nangyayari pa ito? Sa tingin ko, ang simpleng tanong ay, bukas ba ang kipot ng Hormuz? May ilang nag-tweet na sinasabing nanggingibababaw ang US. Pero ang mahalaga, bukas ba talaga yon? Kung hindi, ibig sabihin hindi pa natutupad ng US ang mga layunin nito. O nakita mo si Pangulong Trump? Ginawa ko ito at ipinakita namin ito sa palabas kahapon. Kapag tiningnan mo ang mga pahayag na sinabi niya sa unang bahagi nito, noong ika-28 ng Pebrero sinabi niya, tingnan mo, may ilang bagay akong sinabi. Ang mga layunin ay ang pagsira ng kanilang mga misil, pagsira ng kanilang hukbong dagat, pag-aalis sa kanilang mga proxy bilang puwersa, at syempre, walang mga sandatang nuklear. Kailangan nating sirain lahat ito na nakapagtataka dahil winasak na raw natin ito noong nakaraang taon. Pero yan ang sabi niya. At noong cabinet meeting niya 2 araw ang nakalipas, habang sinasabi niya na halos naalis na natin lahat ng kanila. Halos. Naabot ko na lahat ng aking mga layunin. At malapit na nating matapos ito, kasama na ang mga drone at mga long-range na misil. Habang nagsasalita siya, may live na ulat mula sa Fox News sa Tel Aviv na nagsabi, naririnig mo ang mga sirena sa background. At sinabi niya na kasalukuyan silang tumatanggap ng ika-10 bugso ng pag-atake sa araw na yon, na lubos at matinding sumasalungat sa mga salitang lumalabas sa bibig niya noon. At syempre, ang panig ng Iran ay patuloy na nagpapaputok mula pa noong ika-5 o ika-6 ng Marso. Patuloy nilang tinatamaan ang Israel. Patuloy din nilang tinatamaan ang ilan sa mga bansa ng GCC. Patuloy pa rin nilang binubomba ang ilang base natin at sarado pa rin ang kipot. Kaya anuman ang sabihin niya, habang may kakayahan pa rin silang patuloy na umatake. At sa totoo lang, hindi pa rin talaga nasira ang hukbong dagat kahit ano pa ang sinasabi. Maraming malalaking barko ang sumabog. Walang duda. Karamihan ng kanilang hukbong dagat ay lumipat ilang taon na nakalipas sa maliliit na speedboat na mahirap tamaan at may malalakas na armas laban sa barko. Mayroon silang fleet na mga submarino na hindi pa nga nagagalaw sa totoo lang. Mayroon din silang mga barkong drone sa ibabaw ng dagat na katulad ng ginamit sa digmaan ng Russia at Ukraine. Halos hindi pa nga nagagamit ang mga iyon. At kung saan man nagamit, naging matagumpay sila. Meron din silang iba't ibang missile na may magkakaibang saklaw. Kaya nananatili pa rin ang lahat ng mayroon sila ngayon. Sa kabila ng maraming pinaslang sa panig ng Ukraine, kabilang ang naval commander kamakailan, agad lang silang napalitan gaya ng karaniwan sa digmaan. Magpapatuloy lang sila. Ang sumunod na tao ay pumalit pero hindi nagbago ang pulisya ng bansa. Kaya halos walang katotohanan sa opisyal na ipinapaabot sa atin mula Washington na yon. Ibig ko sabihin talaga na nakakabahala yan bilang mga mamamayan ng US. Siyempre, gusto namin magtiwala sa aming gobyerno. Gusto namin magtiwala sa aming media. Pero siyempre, kaya nga tayo nagsimula ng mga YouTube channel para maipakita talaga natin ang katotohanan at makagawa ng mga dekalidad na panayam. Tulad dito kung saan inoobserbahan natin ang mga katotohanan at tinitingnan kung ano ang nangyayari sa aktwal. May nakita akong tweet galing sa liham ni Covaisi. Ngayong umaga, natukoy ng intelihensya ng US na 33% lang ng arsenal ng misail ng Iran ang nawasap habang papalapit na sa 1 buwan ang digmaan sa Iran ayon sa Reuters. Ayon sa intelligence assessment, malaki pa rin ang inventaryo ng missile ng Iran
At halos pareho ang pagtatayan ng US intelligence sa kakayahan ng Iran sa drone. Kaya ang ibig kong sabihin, nakaririnig tayo ng isang bersyon mula sa Pangulo at sa White House. Sa tingin ko, nasa punto na tayo na nagmamadali na lang ang koponan ni Trump at naghahanap ng paraan. Napag-usapan din natin ang kipot ng Hormuz. Sigurado ako nakita mo yung clip kung saan sinabi ni Donald Trump na, alam mo, yung straight, ako ang mangkokontrol niyan. Sa totoo lang, ako at si Ayatollah, kami ang mangkokontrol niyan ng magkasama. Kaya nung Iran, kontrolin ang asul na digmaan. Sabay na kokontrolin. Baka ako. Baka ako. Ako at ang Ayatollah. Kung sino man ang Ayatollah. Kailangan mo ang pag-isipan ang kakayahang pangkaisipan ni Trump. Ibig kong sabihin, nawala na ba talaga siya sa katinuan, Danny? May seryoso ako mga alinlangan tungkol dyan, talaga. Nakipag-usap ako sa isang tao kahapon ng umaga na may alam tungkol sa mga nangyayari sa loob ng administrasyon. At sinabi niyang may isa pang problema. Bukod dito, pinalilibutan ni Pangulong Trump ang sarili niya ng mga taong nagsasabi lang sa kanya ng gusto niyang marinig at hinaharangan ang gustong lumapit. Pati mga tagabantay niya, ganito rin. Kaya sinumang nagdadala ng balitang ayaw niyang marinig ay hindi pinapayagang makapasok. Baka nakita mo rin ang mga ulat kamakailan na binibigyan siya ng 2 minutong video buod na mga nangyari sa nakalipas na 48 oras ng pagkawasak. Yun lang ang nakikita niya. Ngayon, tumatanggap siya ng iba pang ulat na kinumpirma na isang taong may alam sa loob. Tumatanggap siya ng intelihensya, pero ang tanong, ano ang naalala niya? Kapag puro magagandang balita lang ang naririnig niya at mga video ng mga tinatamaan natin, ang nakikita niya, totoo namang marami tayong tinatamaan. 10,000 target ang tinamaan sa Iran kaya't iba't ibang pinsala ang naganap. Pero tingnan mo, kung iniisip po ang panlabas na pinsala ay nangangahulugan ng mga estratehikong resulta at na parang mauubos na lang ito. Walang basehan ng palagay na masisira nito ang kagustuhan ng rehimeng Iranian na magpatuloy. Kung hindi mo naririnig yon, baka maniwala ka na lang sa sinasabi sa'yo na kasing laki rin ng problema tulad ng sa mental na kapasidad niya. Mayos gumagana, may ilang tanong din ako tungkol doon. Oh, tama ka. May panayam pa ako kay Sean Ryan na nakabase sa China. Isang mahusay na eksperto sa China, tinatalakay ang mga pagkakaiba rito. Sabi niya, hindi ko iniisip na sinungaling si Donald Trump at tumatak yon sa akin. Sa tingin ko talagang naniniwala siya sa mga sinasabi niya na mas delikado pa dahil kung ganoon siya kalayo sa realidad na nangyayari, talagang malaking sakuna ito para sa buong mundo. Alam natin na may 1,000 paratrooper na paparating. Narinig din natin na may 5,000 Marines na paparating din. Narinig ko rin ang mga ulat na mas malaki pa ang operasyon na pinag-uusapan na umaabot pa raw sa mga detalye ng 50,000 hanggang 100,000 sundalo na naghahanda para sa isang malaking pagsalakay. Ipaliwanag mo bilang veterano, may karanasan ka dito. Pag-usapan ang lohistika. Posible ba talaga ito? Yan ang tanong ko. Posible bang magpadala ng mga tropang panlupa? Oo, posible naman ito. Ang tanong, ano ang gusto nilang makuha? Titingnan ko ito sa iba't ibang pananaw. Una sa lahat, noong 1971 bahagi ako ng puwersang sumalakay sa Operation Desert Storm sa disyerto. Kaya bahagi ako ng isang armored unit. Ang una, pasensya na. Ang ikadalawa, US Cavalry. Ang ikalawang ACR, tawag nila doon. Nag-deploy kami mula Germany papuntang Saudi Arabia. Tapos nagtungo kami sa disyerto sa kanlurang Saudi Arabia para magsanay. Pagkatapos, sumatahe kami sa Iraq at pinalaya ang Kuwait. Kaya nakita ko kung ano ang kailangan para maglipat ng ganung kalaking puwersa. Iyon ang ikapitong corps mula Germany. Isang buong antas ng corps na may 100,000 sundalo. Sa tingin ko, umabot ito ng 500,000 hanggang 600,000 kasamang mga kaalyado. Malaking puwersa yon. Pero nakita ko kung paano ito inilipat sa lohistika. Kailangan mong kunin ang mga barkong pangtransportasyon, tinatawag nilang Roros, kung gaano katagal bago makatawid at makadaan ang mga iyon sa lugar, ang seguridad na kailangan para sa lahat ng iyon. Pagkatapos, ang pagbaba ng mga kargamento sa mga pantalan. Nasa Al-Jabal, Saudi Arabia kami. Pagkatapos alisin mula sa pantalan, inayos at inihanda namin sila, tapos lumipat kami sa disyerto para maghanda at magsanay. Nagsanay na kami sa Germany bago pa umalis dahil alam namin posible ito. Pagkatapos, nagsimula na ang mga operasyon. Kaya tumagal mula Agosto, 1970. Hanggang Pebrero, 1970.
Isa ang proseso bago kami naging handa magsimula ng paglulunsad nung huling bahagi ng Pebrero. 1,900 at 101. Ngayon, kailangan ng maraming kagamitan para makabuo ng puwersang sapat na malaki para gumawa ng aksyon sa lupa. At yon ay sa Iraq. Noong 2003 sa digmaan ng US, nagtatrabaho ako sa Pentagon at bahagi ng grupong tumulong magmobilisa at magtipon ng mga kailangang kagamitan. Nakita ko ito sa lahat ng posibleng anggulo. Mas mahirap na ngayon gawin yon sa Iran kaysa dati, na noon pa man ay mahirap na rin. Wala na rin tayong mga kalyadong lugar ngayon. Sa totoo lang, ang Iraq na siyang pinaka-logical na transit point kung saan magtatayo ka ng puwersa bago pumasok sa Iran. Maaring hindi na yon bukas sa atin dahil ang Iraqi Parliament ay nagpahintulot na sa ilang Shia security forces na ipagtanggol ang sarili laban sa Amerikano na pumatay ng ilan sa kanilang tauhan sa PMFs na bahagi ng kanilang Shia. Bahagi ito ng seguridad ng kanilang bansa. Hindi ito katulad ng mga Iranian militia group na gumagalaw doon. Bahagi ito ng kanilang seguridad. Ngayon sinasabi nila na pwede tayong sumali rito laban sa Estados Unidos at ipagkait sa kanilang pagkakataong yon. Kaya sino nakakaalam kung makakapasok pa tayo? May ilang bansang malamang papayag tulad ng Saudi Arabia at UAE. Kaya pwedeng maghanda ron. Pero paano mo madadalang tropa sa kabila? Kung wala kang Iraq o Turkey na nagamit natin noong Desert Storm, pero di na noong Operation Iraqi Freedom dahil sa isyung pampolitika, tingin ko di rin magiging available na yon. Kaya ang tanong, saan ka pa makakapasok kung kalaban ng Iraq? Kaya natitirang opsyon mo ay air insertions mula Saudi Arabia o UAE kung papayagan ka. At ibig sabihin nito ay mga helicopter. Ibig sabihin nito ay mga Chinook helicopter, mga tilt-rotor na V-22 at mga Black Hawk, at siguro ilang iba pang uri ng transport. Sa madaling salita, mabagal sila at madaling atakihin. Maaari kang mawala ng marami sa kanila pagpasok, kahit maliit lang ang puwersa, gaya sa Karg Island at bahaging hugis kabayo ng kipot ng Hormuz, at iba pa. Mataas ang panganib ng operasyong ito, lalo na para sa maliit na grupo. Pagkatapos, may issue pa raw na may paparating pang 10,000 pang tropa ayon sa Associated Press. 2 araw nang nakalipas at nakaalerto na. Kung may darating pa, sino ang makakaalam? Pero saan sila pupunta? Maraming suliraning logistical at sa pagpasok. May isa pang antas. Kapag nakalusot ka na, kung ano man ang hindi napabagsak habang papasok, kailangan mo nang lumaban sa lupa. Maging sa Karg, o sa isla ng Kushim, o saan pa man. Kahit anong target pa yon. Paano mo mapapanatili yon? Yan ang malaking tanong para sa mga helicopter na magdadala ng insertion force ngayon. Pati na rin ang bawat ibang misyon para suportahan ka. Tubig, pagkain, gasolina, bala, resupply, at medevac na lalabas. Kung may masugatan, kailangan silang dalhin pabalik sa ospital dahil hindi pwedeng magtayo ng ospital sa LZ o landing zone. Kaya kailangan mong mailabas sila. Ibig sabihin, bawat helicopter na magmi-medevac na papasok ay nanganganib na mapabagsak at bawat helicopter na lalabas ay nanganganib ding mapabagsak. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko dito? Mas mahirap ito ng di hamak kumpara sa kahit ano pa mang meron tayo. At ito ay sa isang bansang 4 na beses na mas malaki kaysa Iraq. At ang teritoryo madaling depensahan ay mabundok. Pinakamasama sa mga nadaanan ko sa 2 deployment ko sa Afghanistan, lalo na malapit sa hangganan ng Pakistan-Iran o Afghanistan, nakita at naranasan ko yun mismo. At iyan ang pare-pareho sa buong kandurang Iraq, Iran, kung gusto nating subukang pumasok doon. Walang solusyong militar sa lupa rito. Pero tila, susubukan pa rin natin yon sa aktwal na labanan. May tanong pa ako, yung helicopter na binabanggit mo, paano sila nakakarating doon? Nilalapang talaga nila, kaya kailangan nilang lumipat. Halimbawa, sinasabi mo baka galing sila sa UAE. Kaya lilipad sila patawid ng kipot ng Hormuz. At pagkatapos ay talagang magla-landing sila doon. Tapos bababa ang mga tropa natin mula sa mga helicopter na ito. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Sa madaling salita, pwede silang pumasok at halos idikit lang ang mga skids sa lupa. Tapos agad natatalong palabas ang mga tao sa likod. Pagkatapos, agad din nalilipad ulit ang helicopter at alis. Kaya hindi talaga ito tumatagal sa lupa. Siguro ilang minuto lang. Tama, para sa akin parang suicide mission yon. Hindi ko talaga maisip. Isa pang interesting na natutunan ko, na-interview ko dati si Professor Mirandi ng Universidad ng Tehran. At sabi niya, isang bagay na kailangan mong maintindihan tungkol sa kipot ng Hormuz ay sarado ito ngayon.
Pero hindi ito sarado sa pisikal na paraan, alam mo yon? Hindi naman na parang may mga sundalo doon na nagbabantay sa baybayin. Hindi rin na parang may malaking hukbong dagat sila. Sabi niya, kinokontrol ito ng mga missile launcher na kadalasan ay daan-daang kilometro ang layo, minsan ay mahigit 200 kilometro ang layo. Tama. Gusto ko lang linawin ito para sa mga tagapakinig natin dahil hindi naman pinatibay ng Iran ang kipot ng Hormuz o may malaking presensya ng militar doon. Sa totoo lang, bukas pa rin ito kahit walang gaanong tao. Pero sinumang dadaan, babarilin nila ng missile at pasasabugin ang bangka. Hindi ko nga makita kung paano mo yon magagawa. Ibig ko sabihin, kung susubukan mong sabihin na nating 1,000 tao ang papasok gamit ang mga helicopter na yan, mahaba-habang biyahe yon patawid ng strait. Sa pagkakaalam ko, 24 na milya ang layo para makatawid sa strait. Tama ba? Ibig ko sabihin, matagal na sa ire ang mga helicopter na to, tapos susubukan mo pa mag-landing sa Kharg Island. Inisip ko lang na sigurado babanatan ng mga Iranian na missile at iba pang armas ang mga to. Hindi ba mangyayari yon? Siyempre mangyayari yon. Kaya nga ako sumisigaw na, huwag nilang subukan to. Kasi posible na maubos na agad ang invasion force bago pa man sila makarating doon. Pinag-uusapan natin na baka magbagsakan ng helicopter sa gitna ng kipot. Mahirap talaga may makaligtas sa kanila, lalo na kung may susubok sumagip. At kapag nakababa na sila doon, kasi malamang may ilan talagang makakababa. Dahil halos sigurado na hindi lang sila magpapalipad ng mga helicopter doon nang walang proteksyon. Lahat ng eroplano na umaatake sa mga target sa buong Iran ay siguradong dito itutuon. Malamang, mauna rito ang air campaign na parang sa Desert Storm, na unang binumba ang lahat ng surface targets sa lugar nila para palambutin muna ito. Makakakuha ka ng suporta gaya ng close air support mula sa mga A-10 at Apache helicopter na magbibigay ng cover sa kanila. Kaya maraming pagsubok sa paggawa ng ganong bagay. Tama ka, ang pinakamalaking panganib ay karamihan sa mga putok laban sa helicopter ay hindi galing sa shore battery. Sigurado kung meron, pero maaari rin itong manggaling sa 12-12 ng milya, ilang pung milya, o kahit daan-daang milyo ang layo mula sa ibang mga lugar na pwedeng umatake at tamaan ng marami sa mga target na iyon. Kaya halos imposibleng magawa ang ganitong misyon sa militar. Ngayon, isipin natin, naging matagumpay ang Estados Unidos at nakapagpadala ng sundalo sa lupa. Pakikwentong logistika nito, nabanggit mo na ito kanina. Gusto kong palawakin pa, alam mo yon, paanong sistema sa pagkain, tubig at matutulugan, mga ganon. Paano ang mga bagay na yan sa araw-araw? Ibig ko sabihin, kasi nasa gitna kayo ng disyerto, di ba? Wala namang mga pasilidad o infrastruktura sa paligid. Ibig ko sabihin, kailangan talaga dala mo lahat ng mga gamit mo. Kapag umaalis sila papunta doon, may dala ba silang tiyak na dami ng pagkain? Paano naman yon pagdating sa lohistika? Gagawin mo rin yon. Katulad ng ginawa ng mga marino noong island hopping campaign ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan unti-unting lumapit ang mga marine ng US papuntang Iwo Jima at iba pang lungsod. Sa tingin ko, magandang halimbawa ang Guadalcanal dahil nagpadala tayo ng maraming marine doon. At kaya mayroon silang bala, pagkain at tubig na inaasang tatagal sa kanila ng, gusto kong sabihin, mga 24 o 36 na oras, mga ganon. Pero talagang mahirap magdala ng supply doon. Kaya maraming marine ang nagsimulang magdusa dahil sa pagod at kakulangan ng tubig. Hindi nila magawa dahil mahirap magpasok ng supply dahil sa putok ng kalaban. Kaya may mga Hapones sa isla tulad ng magkakaroon ng mga Iranian. Noong panahong yon, artillery ang pinakamalaking sandata nila. Ngayon, meron na rin tayong artillerya, mga drone at mga misil, bukod pa sa lahat ng iyon na kailangan nating alalahanin na hindi naman inaalala ng mga marine noon. Matindi talaga ang putukan dito. Ang problema, kahit anong tubig ang dala mo, kahit paggaling ka sa mga paratrooper ng 82 o mga marine. Kapag nagamit mo na yon at wala malinaw na resupply papasok, maaari kang maipit dahil sa kakulangan ng tubig. Parang napigilan ka ng kalaban. Oh, ganun lang. At halimbawa, nandun ka na, gaya na sabi mo, baka sapat lang pagkain nila para sa 24 o 48 oras. Paano mo sila masusuplayan muli ng pagkain at mas maraming tubig? Paano madadala ang mga kailangan nilang supply? Pagkatapos, kahit anong operasyon gawin nila, paano mo sila mailalabas ulit? Ngayon, kailangan sumakay ulit sa parehong helicopter at subukan muli ang 24 milyang biyahe patawid ng kipot
kung may military jet tayong susuporta sa mga tao natin. Ibig ko sabihin parang isa itong halos hindi ka paniwalang problema sa lohistika. Natutuwa ako na binanggit mo ang nakaraan mo. Pinapakita mo nagsanay ka mula Agosto hanggang Pebrero. Tama ba? Alam mo, pinag-uusapan natin dito ang 6 na buwang panahon para makapagmobilisa ka. Ngayon, malinaw na mas marami pang tropa. Sinasabi mo, 500,000 na tropa kasamang lahat doon. Kaya napakalaking puwersa niyan. Parang hindi talaga posible sa usaping lohistika. Para sa akin, parang hindi talaga ito posible. Tama. At dahil kailangan mo ng suporta mula sa himpapawid, transportasyon sa himpapawid, alam mo na, mga C-17, C-100 at 30 C-5. Kailangan mo rin ng maraming roro at iba pa. Ibig kong sabihin, napakalaking kapasidad ng lohistika sa himpapawid at dagat ang kailangan para madala ang isang puwersa ng pananakop doon. At kailangan mo ng isang puwersang ganoon kalaki. Noong ginawa ko ang Desert Storm doon, may hukbo kami na 750,000. Ang hukbo ay nasa mga, sa tingin ko, 450, 475 mga ganon. Nasa pagitan yan. Nagbabago-bago, pero parang 300,000 noong Desert Storm. At syempre, may mga pangangailangan tayo sa buong mundo. Kaya sila ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Dapat silang tipunin muli sa isang lugar o ipadala mula sa kanilang lokasyon papunta roon. Kailangan ng lohistika, mas maraming barko, eroplano, at transportasyon na ngayon ay nakadeploy dito para maglipat ng bala. Pero ngayon, kailangan mong itigil yon dahil isa itong zero-sum na usapan. Kung wala mga transportasyon para sa resupply, gamit sa air defense at air power missiles, at iba pang lohistika sa digmaan sa himpapawid at dagat, mapipilitan kang gamitin ang mga ito sa lupa. At ibig sabihin yan, mauubusan ka ng iba pang kailangan dahil hindi sapat ang meron tayo para gawin ang lahat. At syempre, kung gagawin mo yon, parang sinasabi mo na isasakripisyo na natin lahat na iba pang pangangailangan natin sa buong mundo para dito. Dahil mawawala na tayo ng kakayahang maglunsad ng puwersa saan man. At lahat ay inilalagay lang sa isang lugar na nilalagay sa panganib ang buong Europa, hemispero natin, at Asia Pacific. Kaya may mga totoong kahinatnan kahit subukan mo lang gawin yon. Magandang punto yan. Danny, alam mo, dahil sa napakalawak mong karanasan at background sa militar, may malalim kang kaalaman tungkol dito. Nakita mo ito mismo sa mga operasyong militar na sinalihan mo nun. Pero kapag tinitingnan mo ngayon, 1 buwan na ang lumipas mula na magsimula ang pananakop na ito at malayo pa tayo sa katapusan kahit ano pa ang gustong sabihin o ipagmalaki ni Trump. Ano ang pinakamalaking maling akala ng mga policy makers sa US tungkol sa kasalukuyang kakayahang militar ng Iran? Para sa akin, ang pinakamalaking maling akala ay naniniwala tayo na maaring mapasunod ang mga Iranian sa pamamagitan ng pambubomba. Akala natin na kung papatayin ng sapat na leader at sirain ang maraming bagay, susuko sila. At iyon ay isang malaking maling paglalarawan kung paano gumagana ang kahit anong tao. At napakarami na nating nakita sa nakaraang siglo lang. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang Britanya nung labanan sa Britanya nang sinubukan ng mga Nazi na pasukuin sila sa pamamagitan ng pagbomba sa London at, alam mo na, pagsira sa lahat mula sa himpapawid at ang kanilang mga pag-atake sa bansa, lalo na sa London. Mas pinatibay ng mga Briton ang determinasyon na paalisin ang mga Nazi. Dumating ang mga Hapones. Sinubukan nating pasabugan ng mga bumbang nagsusunog ang kanilang mga lungsod, pati sa Alemanya. Palapit na tayo nun, pero hindi sila sumuko. Dahil lang sa nuclear bomb kaya sumuko ang mga Hapones. Kung wala yon, patuloy pa rin nilang titiisin ang kapalit nyon, kahit sirain pa natin ang maraming lungsod. Ganon din ang mga Aleman, hindi sila sumuko, kahit hanggang sa tuluyan ng makuha ang kanilang kabisera. At nagtagpo pa ang Red Army at ang mga Allied armies, hindi talaga sila sumuko. Kahit maraming nangyaring gaya ng pambubumbang panununog sa Dusseldorf, hindi sila sumuko. May Gaza Strip, maliit na lugar kung saan halos 2 tuloy-tuloy na taon nang binobomba ng Israel ang lahat. Pero hindi pa rin sila sumuko. Hindi kailanman natalo ang Hamas at hindi rin natalo ang mga Houthis ng Saudi Arabia, saka ng Israel at saka natin sa Red Sea. Hanggang ngayon, malakas pa rin silang puwersa. Si Hezbollah, lahat ay pinaslang. Si Hassan Nasrallah, mga general at lahat ng tao, kahit sobrang pinsala mula sa mga pager bomb, nanatili pa ring matatag at nakikipaglaban pa rin na yon. Bakit iniisip ng iba na kung lahat ng operasyong yon, pati ang mga Ukranyano, ay dumanas ng matinding pag-atake mula sa Russia?
Hindi pa rin sila sumusuko at patuloy lumalaban kahit nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng dalawang iyon. Bakit susuko ang Iran matapos ang 4 na linggo? Ang inasahan pa nga ay ilang araw lang. Hindi yon makatwiran. Ibig kong sabihin, hindi nito naiintindihan ang relasyon ng mga tao, lalo na sa Iran. At makikita mo ito base sa kanilang asal noong digmaan ng Iran at Iraq na sinuportahan natin ang Iraq laban sa Iran sa loob ng 8 taon. Hindi sila sumuko kahit na nawalan ng daan-daang libong lalaki. Binumba ang mga lungsod nila at pinatay ang mga leader nila. Kaya may malinaw tayong karanasan mismo sa panig ng Iran at binaliwala natin lahat yon. Para sa akin, yon ang pinakamalaking pagkabigo sa estratehiya ng operasyong ito. Nakakatuwang sagot yan dahil isinama mo ang kasaysayan ng maraming digmaan. Sa tingin ko tama ka na, walang natalo sa kanila dahil lang sa pambobomba ng kalaban. May saysay yon dahil ipagtatanggol mo ang teritoryo mo. Kung digmaan, hindi ako susuko. Ipaglalaban ko ang gusto ko. Ibig ko sabihin, malinaw ito sa mga Iranian. Gusto ko rin isama dito ang Israel dahil sa tingin ko, nung simula ng digmaan na ito, maraming haka-haka na malinaw na ang Estados Unidos ay nakipagdigma para sa Israel. At sa tingin ko, nagsisimula na tayo makakita ng kaunting tensyon sa relasyon ng Estados Unidos at Israel. Sa palagay ko, paminsan-minsan ay nahirapan ding kontrolin ni Donald Trump, si Benjamin Netanyahu. Nakita natin yan sa Gaza War, sabi ni Trump, ayoko niyan. Pero kinabukasan, si Netanyahu, hulaan mo anong ginawa ko. Ginawa namin kasi gusto namin. Sa tingin mo, paano naaapektuhan ng relasyon ng US at Israel ang digmaang ito? Hindi mo na kailangan pang lumayo. Gaya ng kamakailang pagbibitiw ni Joe Kent sa pangalawang posisyon sa Office of Director of National Intelligence. Binanggit niya na ito ang dahilan kung bakit hindi na niya magampanan ng malinis ang konsensya ang trabaho. Dahil, sabi niya, kitang-kita yon mula sa loob na. Ang mga Israeli at maraming sunod-sunurang Amerikanong Western media ay naglagay ng pressure sa administrasyon ni Pangulong Trump, pati na rin kay Pangulong Trump mismo, na gawin ang mga bagay na malinaw namang hindi para sa kapakanan ng Amerika. At ako'y sumasang-ayon lamang sa aking mga obserbasyon mula sa labas, sa kung ano ang nakita niya sa loob, na wala talagang dahilan para makisangkot ang Amerika dito. Wala silang mapapala, kahit ano. Naniniwala ko na ang 2025, 12 araw na digmaan ay lumabag sa batas ng Amerika, konstitusyon ng US at pandaigdigang batas at hindi dapat nangyari. Ngunit nangyari pa rin. At sinabi natin na nagresulta ito sa pagkawasak ng marami sa mga nuklear na pasilidad, na ibig sabihin ay halos wala ng tsansa, kahit sa malapit na hinaharap, na makapagsimula sila ng programang paggawa ng bomba, na hindi naman talaga nila nagkaroon, kahit mula pa noong 2003. Wala nga dahilan noon kasi hindi naman sila gumagawa ng sandatang nuklear. Pero ginawa mo pa rin yun. Kaya mas lalo pang nagkaroon ng dahilan kung bakit hindi natin dapat gawin yan ngayon. Dahil ang tanging bagay na kunyari nating pinapahalagahan ay ang hindi nila paggawa ng sandatang nuklear. At itong kalokohan na inilalako ni na Lindsey Graham, Jack Keane at Witkoff na 2 linggo na lang at magkakaroon na sila ng materyales para gumawa ng bomba ay kasinungalingan. Kasinungalingan talaga yon. Naibunyag na ito nung pagdinig sa Senado at Kongreso noong nakaraang linggo. Ni Director Gabbard na inusisa ni Senador Ossoff sa isang punto at tinanong, may mga pasilidad ng nuclear bang winasak noong 2025? Oo. May ginawa ba silang kahit anong pagsisikap ayon sa pagtatasa ng intelihensya na buhayin muli iyon at itayo ulit? Wala. Kaya nga, imposibleng mangyari na may napipintong banta na siyang inangkin ng White House mula sa mga usaping nuklear. Hindi niya yon masabi ng tahasan, kahit isinulat niya ito sa testimonya at nalantad din ang katotohanan ron. Kaya kahit sa administrasyon, sinasabi nilang wala talagang sapat na dahilan para pumasok tayo roon. Kaya ang natitira na lang ay ang Israel, dahil matagal na silang nakiusap sa atin na labanan ng Iran. Tulad ng maaring natatandaan mo, si Pangulong Biden ay nakaranas ng matinding panggigipit mula sa Israel. At marami rin siyang pinagbigyan, lalo na sa mga mahihirap na Palestino sa Gaza Strip, nagbulag-bulagan sa West Bank, at maging sa iba pang mga ginagawa ng Israel sa Syria at Lebanon. Ayaw niya talagang pumayag, kaya pinilit siyang pumasok sa Iran, pero tumanggi siya. Sa huli, dumating si Trump at naitulak nila siyang tumawid sa linyang iyon. Para sa akin, malinaw at tapos na ang usapan, walang tanong dito.
Nakaka-intriga talaga ang paliwanag mo. Kaya ka namin inimbitahan, Danny, para magpaliwanag. May isa pa ako tanong para sa'yo. At seryoso ito dahil mas maaga ngayong linggo, nakipag-debate ako kay Marcia Sands, dating US Ambassador sa Denmark, at magkaiba talaga kami ng pananaw sa digmaan. Sinabi niya na sa digmaan, hindi dapat alisin ang anumang opsyon. Ipinahiwatig niyang posibleng gamitin ang nuclear warhead bilang opsyon na gusto niyang panatilihing bukas. Pinuna ko siya at sinabing hindi ako makapaniwala na sinabi niya yon. Para sa akin, sobrang irresponsable nun. At nag-aalala lang talaga ako para sa buong sangkatahuhan, alam mo yon, kung iniisip pa natin ang ganitong klase ng opsyon dito. Gaano ka nababahala na baka umabot ang Israel sa puntong makita nilang hindi na makontrol ang digmaan? Nakikita nilang hindi na mapipigilan ang Iran. At nag-aalala ka ba na posible magamit ang isang nuclear warhead sa labang ito? Tingnan, sagutin ko muna ang una niyang punto. Kalokohan na hindi raw dapat alisin ang opsyon. Siyempre, may mga bagay na dapat tanggalin sa pagpipilian. Bakit mo gugustuhing isama sa mga pagpipilian ang isang bagay na makakasama sa iyo at sa iyong interes? Marami kang mawawala kung tatahakin mo ang landas na yan. Dapat ipaiwatig niya na kung ang isang bagay, kahit pa nuklear, ay kailangan mong pag-isipan, ibig sabihin dapat baguhin mo na ang mga layunin mo. O hindi ka dapat makipagdigma dahil makakasama lang yon sa atin. Dahil hindi mo magagawa yon nang walang epekto. Laging may magiging bunga. Wala pa lang sa umpisa, dudurugin ko na ang ideyang yan. Kalokohan yan, at di ko alam saan galing ang ideyang yan. Pero pagdating sa mismong tanong mo, mas nag-aalala pa ako na baka gamitin ng Estados Unidos ang isang tactical na sandatang nuklear kaysa sa Israel. At sasabihin ko sa iyo kung bakit, dahil alam na alam ng Iran ang mga panganib na kaakibat niyan. Alam nila, hindi sila kailanman naging bulag sa posibilidad na maaring gumamit ang Israel ng sandatang nuklear sa isang punto. Kaya sa palagay ko, hindi nila kusang ibibigay ang kontrol sa Strait of Hormuz. Pero sa tingin ko, kung makita nila na kayang umatras o tumigil ng US sa pag-atake, may dahilan silang itigil ang pag-atake sa Israel dahil ayaw nilang mailagay sila sa ganoong posisyon. Pwede din nilang sabihin na kontrolado na nila ang kipot ng Hormuz at tumigil na tayo sa pag-atake. Tatanggapin na nila yon. Gusto lang nila ng bayad pinsala at umalis tayo sa teritoryo nila. Mga bagay yan na pwedeng pag-usapan, pero sa tingin ko, sapat na sa kanila ang kontrol sa kipot at ang pagtigil ng labanan. Kinakatakot ko na kung papasok at susubukan natin, baka magdulot ito ng malaking sakuna. Gaya ng sinabi ko, malamang mangyari talaga yon. Imbes na aminin nating walang saysay yon, baka lalo pa tayo magpursige at bumalik pa ulit. Pagkatapos si Pangulong Trump ay magiging, at tiyak may mga tao sa paligid niya na gagamit ng argumentong ito. Alam mo, inarap din ng Pangulo ng US noong 1945 at 45 ang ganitong sitwasyon. Ayon sa ulat, kung gagamitin ng island hopping at papasukin ng Japan, posibleng umabot sa 1,000,000 kaswalti bago ito makuha dahil matindi ang kanilang paglaban. Ganoon din ang mga Iranian. Ang tanging paraan para makapasok tayo ay subukang dumaan sa mga bundok na yon at siguradong magiging madugo ito. Mamamatay ang daan-daang libong sundalo natin kung susubukan natin yon. Pero ang pwede nating gawin ay wala pa silang mga sandatang nuklear. Pwede tayong gumamit ng nuklear na sandata, gaya ng ginawa natin sa hapon noon, gamit ang parehong lohika hanggang sumuko sila. Makikita mong nakakakit ang ganitong pag-iisip. At kung may sandatang nuklear ka, pwede mo sabihing, oo, kaya nga meron tayo niyan. Kaya siguro, alam mo na ang ibig kong sabihin? Sa tingin ko, baliw yon. Kalokohan dahil hindi nito isinasaalang-alang kung ano ang susunod na mangyayari. Pero kapag naharap siya sa pagpipilian na sumuko sa hindi maiiwasan, na isang tahasang pagkatalo sa militar, o mag-escalate gamit ang karaniwang paraan at mawala ng daan-daang libong tao, na sa tingin ko ay hindi niya kakayanin sa politika. Ibig sabihin, matatanggal siya sa pwesto kahit ng sarili niyang partido. Sa palagay ko, hindi niya matatapos ang termino niya kung umabot sa ganon. Sama. Lumalala hanggang tuluyang masira ang lahat pag wala ng kontrol o balanse sa kanya. Sinasabi namin nagkokontrol at nagbabalanse, pero dati may mga limitasyon at panimbang laban sa pagpasok sa digmaan ng walang pahintulot ng Kongreso, na wala na rin ito. Wala na ang paggamit ng kapangyarihang militar at ang War Powers Act ng 1973. Kaya wala akong tiwala na may nagkokontrol at nagbabalansi sa pagpapakawala ng sandatang nuklear.
Mas ito ang inaalala ko kaysa sa Israel. Maganda at nakakaintriga ang pananaw mo. Danny, tapos ng oras natin. Salamat sa pagiging makabayan, sa pagsasabi ng tunay mong saloobin, at walang sawang pangtatrabaho mo, pati na ang grupo mo sa YouTube. Malaking fan ako ng channel mo at malaking karangalan kang makausap. Para sa lahat, makikita niyo siya sa channel na Danny Davis Deep Dive. Daniel Davis. Pasensya na, Daniel Davis. Daniel Davis Deep Dive. Mahusay ang YouTube channel na ito, i-follow mo. Ilalagay namin ang link sa description para madaling ma-access. Salamat, Danny, sa lahat ng ginagawa mo. Laging ikinagagal ako, Cyrus. Salamat sa pag-imbita sa akin. Siyempre. Mga kaibigan, salamat sa panonood hanggang dulo ng video na ito. Siguraduhin i-click ninyo ang mga link sa ibaba. Excited ako makita kayo muli sa susunod nating panayam.